Yun, gagana bang mutya kung ito'y galing sa limusan lang? O sama na natin kasi ang tanong ni Kuya, kung gagana ang mutya kung galing sa limusan. Sama na natin iba't ibang gamit. Tara, pag-usapan natin. Wala namang agimat, pero nasa puso ang tunay na agimat. Isigaw mo bro, ang lakas ng loob. Kahit walang agimat, laban tayo. Ahiping agimat, boy, walang makakahadlang. Basta nasa puso, tunay na agimat. Yeah! Yun, mapagpalang araw. God bless at more blessings sa inyo lahat. May katanungan na ating kaagimat. Yung mutya ba ay gagana ba? O kung may buhay pa ba siya o gagana pa ba siya kung siya galing sa limusan o binili mo lamang siya. Okay? Sasama na natin ito yung katanungan ni Kuya. Dahil sa katanungan ni Kuya, about sa mutya naman yung pagbuuan ng buhay ng gamit. Sasama na natin yung mga medal. Excuse po. Sasama na natin pati yung mga medal, no? Mga kagimat, unahin na natin ang medal. Ang medal kasi, kung tamang proseso ng pagbuhay niyan, kahit ipo ibigay lang sa inyo yan, hindi po basta mawawala yan. Pero ang history ng iba, pag ibinigay mo sa iba yan, kailangan pamilinan mo. Na itong gamit na to ay sana ay may sa kanila. Sa part kasi ng seller kasi, meron na kasing pamili niyan kung kanino mabahagi ng gamit sa mga binili nyo. Meron namang seller ng mga medal na wala naman talagang kakayahan, wala naman talagang karga. Sala nakabenta sila, kayo na magbubuhay. Ngayon, sa ibang pamamaraan kasi, yan nilaligay pamilya bago ipasa. Oo, yung mga medal po. Pero kagaya ng ginagawa ko, nung napanood nyo nung sinabi ko sa inyo ng video ko nakaraan, pagka nagkonsagra kasi ako, ang ano ko lagi sa mga gamit, kung kanino man mababahagi ito, itong gamit na ito, ay naway kalugdan nyo po na magkaroon ng kaligtasan, swerte sa buhay at proteksyon araw-araw. Kung kanino man mababahagi ang mga gamit, yun po lagi ginagamit ko sa konsagra ko. Binigyan ko idea sa mga maraming gamit sa inyo na namamahagi din. Yun po, kasi kaya yun po, ang pamilya, may pamilya na ako bago ko ibahagi sa inyo, nakapamilya na yon. Sa pagkakarga ko naman, lagi ako nagdadasal ako, nagkakarga ng mga gamit. Tawa po ang mga kalugdan nyo po na lahat ng mga gamit na binahagi ko, makarga din po na aking kakarga na nauukol sa kanilang pangangailangan na gamit at saka sa katawan ng tao. Sa part naman ng tanong ni Kuya, about sa mutya, Kuya, ang mutya kasi bibigyan ko yung idea din ng dagdag idea, no? Para mapabait yung ganun. May mutya kasing pasaway. Yung pagbili po, wala pong problema yung pagbili. Wala pong problema yung pagbili. Maganda lang sa pagbili kung mapapamiling sa inyo kagaya ng ginagawa natin. Ngayon, sa part naman ng binili nyo ng sample sa tabi ng simbahan o what else na saan lugar, ang mutya kasi hindi po namamatay yan. Hindi nyo kailangan buhayin pa yan. Aalagaan nyo na lang po sila para lakasan. Kung gusto nyo, may orasyon pampalakas, meron pagpupunas ng lakas. Depende po sa pag-aalaga po ninyo. Meron binibilad sa araw, tsaka sa buwan. Ayan po, may mga pamangangalaga pong ganyan. Bibigyan ko ng idea, ang pamamaraan ko kasi, pag bago kasi yung gamit sa binibinyagan ko sila sa tatlong persona. Kasi meron pasaway. May isang meron kayo napupulot, wala bibili. Pagdating nyo ng bahay, ginagambala yung bahay nyo, yung binubulabog kayo sa pagtulog nyo, ganun po nangyayari. Kaya po, lagi ko sinasabi, lahat ng mga ninyo, pasakop nyo po sa tatlong persona. Sabi nga ni Jesus Christ, sa lahat ng mga pupuntahan nyo, pasakop nyo sila sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Binyagan nyo sila. Okay, yun po yung mga pamamaraan ng Team Happy Agimat upang hindi tayo magambala at saka sa mga iba't ibang bagay. Pero yung mutya po kasi ay buhay po talaga yan. Hindi po yan namamatay. Kalikasan po yan, di basta mamamatay po yan. Opo, pag-alagaan nyo lang para lumakas po yan. Automatic yan, may tibok na talaga yan pag ginawa ko yan. Yun lang misa, may pasaway ng mga gabay ng mga ating mga mutya. Kailangan natin sila ipasakop sa tatlong persona. Sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Okay? Maraming salamat. God bless inyo lahat.